Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Beauty at si Beast. Noong unang panahon sa isang malayong lugar, may isang mayamang negosyante kasama ang kanyang tatlong magagandang anak. Ngunit pinakamaganda at pinakamatalino sa lahat ang bunso, kaya tinawag siyang Beauty. Dahil dito, inggit na inggit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Kaya nilulustay na lamang nila ang yaman ng kanilang ama. Pangarap ni Beauty na makilala ang kanyang prinsipe. Balang araw, magpapakasal sila at titira sa isang palasyo. Masaya si Beauty sa kanyang buhay at pangarap. Ngunit nagbago ang lahat ng ito dahil sa isang bagyo. Nasira ang kanilang mga barko at naubos ang kanilang yaman. Wala nang lahat, anak. Wala na ang ating kayamanan. Hayaan mo, Papa. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala lang tayo. Ikaw ang aking kayamanan. Masaya kung kasama ka. Iniwan na sila ng kasambahay dahil sa kanilang kahirapan. Si Beauty na ang namahala sa bahay. Puro reklamo naman ang kanyang mga kapatid dahil mahirap na sila. Ipinagdadasal ni Beauty na makita ang kanyang ama na muling ngumiti. Hanggang isang araw, nakarating ang magandang balita na ang isa sa kanilang barko ay pumalaot ng muli. May maganda akong balita. Ang isa sa aking mga barko ay pumalaot muli. Hindi na tayo maghihirap. Sa ngayon ay kailangan ko munang umalis. Sabihin niyo sa akin, ano ang gusto niyong pasalubong mga anak? Gusto ko ng mga bagong damit. Alahas para sa akin. At ikaw naman, Beauty, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Gusto ko lang makabalik ka ng ligtas, Papa. Napakabait mong anak. Pero gusto kong malaman kung ano ang gusto mong pasalubong. Yung scarlet na rosas, Papa. Yun ang gusto ko. Akong bahala, mahal kong anak. Masayang umalis ang kanilang ama patungong daungan. Sa kanyang pagdating, nalaman niyang ito ay inabandona at pinagnakawan pa ng mga tripulante. Malungkot na umalis ang negosyante pabalik sa kanyang bahay. Sa lalim ng kanyang iniisip, nalihis ang kanyang paglalakad patungo sa masukal na kagubatan. Patuloy ang pagbuhos ng niebe na nagmistulan dagat. Iniwan ng negosyante ang kanyang kabayo dahil sa kapal ng yelo. Mula sa malayo, may nakita siyang liwanag kaya nilapitan niya ito. Ang liwanag ay mula sa isang malaking palasyo. Pagdating niya, bumukas ang pinto ng palasyong gawa sa ginto. Nagtaka siya dahil walang niyebeng dumapo sa mga puno. Wow, napakagandang lugar naman ito. Kailangan kong pumasok at makilala ang naghahari dito. Pumasok ang negosyante sa palasyo at nakarating sa bulwagan. Lumibot siya at naghintay ng matagal kung may darating. Ngunit tila walang naninirahan sa palasyo. Tao po! May tao po ba riyan? Tao po! Nakita niya ang hapagkainan na puno ng masasarap na tinapay at prutas. Siguro naman pwede na akong kumain. Pasasalamatan ko na lamang mamaya ang mabait na may-ari kung sino man siya. Hindi na siya nag-atubili at nagsimula ng kumain. Pagkatapos kumain, umakyat ang negosyante. Binuksan niya ang unang pinto at nakita ang isang kwarto na may malinis na kama. Salamat naman! At mukhang parating na ang swerte ko! Pagkagising ng negosyante kinabukasan, may nakita siyang damit na nakahanda para sa kanya. Nagbihis siya at nagtungo sa bulwagan. Nakahanda na ang almusal sa hapag. May gatas, juice at tinapay. Kumain siya at naghanda ng umalis. Tao po! May tao po ba riyan?
Maraming salamat po sa inyong kabaitan. Maraming salamat po sa lahat. Aalis na ako. Paalam! Pagkalabas niya, nakita niya ang napakaraming rosas sa hardin. Oh! Ang scarlet na rosas! Kukuha ako para kay Beauty. Dali-dali siya nagtungo sa hardin at pumitas ng rosas. Pagkapitas ng rosas, isang malakas na ugong ang gumulat sa kanya. Sa kanyang likuran, mayroong isang malaking halimaw. Nanlilisik ang mga mata at matatalim ang kuko at ngipin. Ikaw, lalaki, bakit mo binitas ang rosas ko? Hindi pa ba sapat na pinatuloy kita sa aking palasyo? Ganito pa ba ang igaganti mo sa akin? Karapat-dapat ka lang talagang parusahan. Huwag! Maawa ka! Kamahalan! Akala ko lamang na hindi mamasamain ng isang mabait at mapagbigay na tulad mo. Ang pumitas ng kahit isang bulaklak para sa aking dalagang anak. Paumanhin po! Oh, dalagang anak. Kung ganon, bibigyan kita ng pagkakataong bumawi para makaligtas ka. Ano yon? Kamahalan! Handa akong gawin kahit na ano! Malamang hinihintay na ako ng aking 3 anak. 3 anak. Sige. Dalhin mo ang isa sa kanila dito sa palasyo. Mananatili siya dito kapalit ng iyong kalayaan. Opo, pangako po yan! Sigurado akong isa sa kanila ay tutuloy dito. Mahusay. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamabilis kong kabayo at meron kang 1 buwan para dalhin dito ang isa sa iyong anak. Kung darating siya, kailangang kusa siyang pumayag. Ayoko nang napipilitan lamang siya. Kung hindi ka bumalik ng 1 buwan, hahanapin kita kahit saan. Humayo ka na at dalhin ang rosas para sa iyong anak. Pumayag ang negosyante sa kondisyon upang makaligtas. Kahit hindi niya alam kung may papayag sa 3 niyang anak dito. Sa halip na masaya, umuwi siya ng malungkot at walang sigla. Mabilis ang takbo ng kabayo at nakauwi agad ang negosyante. Sinalubong siya ng kanyang mga anak. Papa, akin na ang pasalubong ko. Nasaan ang pasalubong ko, Papa? Kamusta, Papa? Marahil pagod ka na. Heto na ang bulaklak na hinihingi mo. Beauty, kung alam mo lang ang kapalit. At ikinuwento niya ang nangyari sa barko at sa palasyo. Kasalanan mo ito. Bakit kasi bulaklak pa ang hiningi mo? Oo nga. Kung ibang pasalubong na sana ang hiningi mo, hindi ito mangyayari. Kasalanan ko ang lahat ng ito, di bale. Ako na ang sasama kay Papa para tuparin ang pangako niya. Patawad, Beauty! Ako ang nagdala sa iyo ng ganitong kapalaran. Naunawaan ko po. Maramat lamang na ako ang magdusa. Naging matatag si Beauty sa kanyang pasya. Pinalakas niya ang loob ng kanyang ama. Umuwi ka na, Beauty! Huwag mo sirain ang buhay mo! Huwag kayong mag-alala. Kaya ko na ang sarili ko, Papa. Inabot sila ng gabi sa paglalakbay. Namangha sila sa liwanag ng kagubatan na tila kinagagalak ang kanilang pagdating. Wow! Ang ganda! Ilang saglit pa ay natanaw na nila ang palasyo na maaliwalas at nagliliwanag. Pagpasok nila sa bulwagan, nag-aapoy ang tsimeneya at nakahain ang masarap na hapunan. Nagutom ang mag-ama sa kanilang paglalakbay, kaya nagsimula na silang kumain. Ngunit bago pa man sila matapos, narinig nila ang mga yabag ni Beast na paparating. Magandang gabi, Beauty. Magandang gabi, kamahalan. Beauty, kusa ka bang pumunta dito? Opo, Mananatili ka ba hanggang sa pag-alis ng iyong ama? opo. Makakaalis ka na. Isang karwahe ang maghahatid sa iyo. May dalang ginto para sa iyo at sa 2 mong anak. Sige na. Paalam, Beauty!
Nasa isip kita araw-araw. Ganon din ako, Papa. At umalis ang negosyante upang balikan ang kanyang 2 pang anak. Umakyat ka na para makapagpahinga ka. Magandang gabi. Magandang gabi. Binuksan ni Beauty ang unang pinto at nakita ang isang magandang kwarto. Humiga siya sa kama at agad siyang nakatulog. Paggising ni Beauty kinabukasan, nadatnan niya ang lahat ng magagandang gamit para sa kanya sa tokador. Nakahain ang masarap na pananghalian para sa kanya. Pagkatapos kumain, naupo siya sa dulo ng sofa. Habang buhay kaya akong magiging bilanggo dito? Paano kaya ako makakalaya? Nag-isip ng nag-isip si Beauty hanggang sa nakatulog siya. Pagpatak ng gabi, dumating na si Beast. Magandang gabi, Beauty. Magandang gabi. Mahal mo ba ako, Beauty? Papakasalin mo ba ako? Ha? Sagutin mo ko nang hindi ka natatakot. Naku, hindi. Naiintindihan ko. Magandang gabi, Beauty. Magandang gabi. Nagpasalamat si Beauty na hindi nagalit si Beast sa kanyang sagot. Tuwing gabi, pagkatapos ng hapunan, pinupuntahan ni Beast si Beauty at palagi niyang tinatanong, Beauty, maaari mo ba akong pakasalan? at ang kanyang sagot, Naku, hindi. malungkot na umalis si Beast. Sa paglipas ng panahon, nawala na ang takot ni Beauty kay Beast dahil sa kabaitan nito sa kanya. Masaya si Beauty na manirahan sa palasyo. Naaaliw siya sa hardin, kung saan may iba't ibang klase ng halaman at puno at mga ibon. Tumutugtog din ang piano si Beast para kay Beauty at nakikipagkwentuhan sa kanya. Naging maayos ang lahat para kay Beauty. Pero hindi nagtagal, ninais ni Beauty na makapiling ang kanyang papa at mga kapatid. Nakita ni Beast na malungkot si Beauty, kaya tinanong niya ito. Anong nangyari, Beauty? Napapansin kong malungkot ka yata. Gusto kong makita sina Papa. Hayaan mo akong umuwi sa amin ng 1 linggo. Pangako, pabalik ako. Beauty, kinamumuhian mo ba ako? Kaya gusto mo nang umalis? Hindi. Hindi yun. Hindi kita kinakamuhian. At masakit din sa loob kong iwan ka rito. Hindi ko pwedeng tanggihan ang iyong hiling, mahal kong Beauty. Kahit buhay ko ang kapalit nito, kung hindi ka makakabalik sa takdang oras, mamamatay ako. Nako, hindi ko hahayaang mangyari yun. Napakabait mo sa akin. Hindi mo na kailangan pang magbiyahe. Isuot mo ang singsing na ito. Matulog ka ng mahimbing at pagising mo, makakapiling mo na ulit ang iyong ama. Talaga? Salamat, napakabait mo. At kung nais mo nang bumalik, hubarin mo lang ang singsing at babalik ka muli dito sa palasyo. Magandang gabi, Beauty, hanggang sa muli. Magandang gabi, Beast. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Alalahanin mo ang iyong pangako. Oo, hindi ko makakalimutan. Dali-daling natulog si Beauty pag alis ni Beast. Kinabukasan, nagising siya sa sarili niyang higaan. Nagulat ang kanyang mga kapatid sa bigla niyang pagdating. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang papa habang umiiyak. Oh, Beauty! Lagi ako nag-aalala para sa'yo. Miss na kita. Miss na din kita, Papa. Kinuwento ni Beauty sa kanyang ama ang kabutihang loob ni Beast. Napaisip ang kanyang ama at sinabing,
Sabi mo napakabuti sa iyo ni Beast, kaya dapat lamang na iparamdam mo sa kanya ang iyong pasasalamat at pagmamahal. Kailangan mong suklian ang kanyang kabutihan at pakasalan siya, ano pa man ang kanyang itsura. Lumipas ang 1 linggo at nalimutan ni Beauty ang pagbalik sa palasyo. Isang gabi, napanaginipan niya si Beast na naghihingalo. Naku po, Diyos ko, hindi! Takot na takot si Beauty sa kanyang napanaginipan, kaya agad siyang nagpaalam sa kanyang ama at mga kapatid. Sa kanyang pagtulog, hinubad niya ang singsing. Nakatulog si Beauty at nagising kinabukasan sa palasyo ni Beast. Tumakbo siya sa lugar kung saan nakita niyang naghihingalo si Beast at natagpuan niya nga ito doon at tila hindi na gumagalaw. Diyos ko, patay na ba talaga siya? Kasalanan ko to, iniwan ko siya. Ngunit napansin ni Beauty na humihinga pa ito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Beauty at ginising niya si Beast. At laking tuwa niya nang ito ay magising. Mahal ko, tinakot mo ako. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kita kamahal. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Maaari mo bang mahalin ang isang halimaw na tulad ko? Oo, dahil mabuti at busilak ang iyong kalooban at wala na akong ibang hihilingin pang higit sa'yo. Beauty, maaari mo ba akong pakasalan? Oo, papakasalan kita. Sa salita ni Beauty, biglang nabalot ng nakabubulag na liwanag si Beast at ilang saglit pa ay naging isang matipunong prinsipe. Oh, Diyos ko! Ikaw ang prinsipe ng buhay ko. Lagi kitang napapanaginipan. Beauty. Mahal kong Beauty. Salamat at pinalaya mo ako sa malaging na sumpa. Isang huklubang napatay ko sa digmaan ang nagsumpa sa akin. Sinumpa niyang walang magmamahal sa akin at ginawa akong isang halimaw. Binali mo ang sumpa sa iyong pagmamahal. Salamat sa tunay mong pagmamahal, mahal kong prinsesa. Diyos ko! Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Panaginip ba to? Pabirong kinurot ni Beast si Beauty. Hindi nga ito panaginip. Ikaw ang aking prinsipe, ang aking tunay na mahal. Huwag na nating patagalin pa. Puntahan natin ang iyong pamilya para makapaganda sila sa ating kasalan. At sila ay naglakbay at ipinagdiwang ang kanilang engranding kasalan kinabukasan. Sa wakas, nagwagi ang kabutihan sa kagandahan. Ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita, kung hindi nasa tunay na pangunawa, busilak na puso at magandang kalooban. At si Beauty at ang prinsipe ay masayang namuhay na magkasama.